Hi! Ako nga pala si Mami Madel and welcome to my mini vlog. First wedding anniversary namin ng husband ko kaya naisipan namin na mag-book ng room sa Okada, Manila. Sabi ko sa husband ko, yung maliit na luggage na lang yung dalhin namin para isa na lang yung magiging lagayan namin since overnight lang naman kami sa Okada. Siyempre, nagdala pa rin ako ng sarili kong sabon and then yung para sa aking face and yung aking mga skincare. Yes, may mga free soap, shampoo, and toothpaste naman doon. Pero syempre, iba pa rin na may dala tayo ng sarili natin. So, ito nga yung mga skincare ko para sa mukha. Dinala ko rin siya. Ganon din yung mga damit namin ng husband ko. Nakalagay lang sila sa Ziploc. At ito na nga, papunta na nga tayo sa Okada, Manila. Nag-book nga lang kami ng Grab from Marikina to Okada, Manila. At nandito na nga tayo sa loob ng Okada. Pagdating nga dito ay inassist agad kami nung staff nila para sa aming luggage and kapag ready na yung room namin, dadalhin na lang nila yung luggage doon sa aming room. Grabe, sobrang ganda dito. First time lang din namin dito ng husband ko kaya super na-amaze kami. At eto nga, papunta na tayo sa aming room. So, kami ay nasa 15th floor. Yung mga floors pala dito is hanggang 19th floor. At ang ganda nga din ng room na binigay nila sa amin kasi yung view namin ay yung Manila Bay. May mga snacks and drinks din na available dito sa room pero syempre expect nyo na kapag kinonsume nyo yan, magbabayad kayo ng extra. Upon check-in pala, kailangan mong mag-deposit ng 5,000 sa reception. Yung 5,000 na yon, refundable siya. So kung wala kang makokonsume na food and drinks dito sa room, makukuha mo ng buo yung 5,000 kapag nag-check-out ka na. At syempre, nakaka-amaze din yung kanilang CR kasi once na may madetect sila na tao, nag-automatic din yung kanilang bowl. At ito na nga din yung sunset. Sobrang ganda. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. So, ito na yung next day and dito kami nagmuni-muni nung asawa ko and nag-coffee na rin habang pinagmamasdan namin yung Manila Bay and then yung sunrise. Alam nyo, sa totoo lang, kahit mag-asawa na kayo ay kailangan pa rin na meron kayong date. Date na kayong dalawa lang at hindi kasama ang inyong anak. Dahil mas nakakatulong ito para mas mapatatag pa ang inyong pagsasama. Kasi imagine niyo na lang kapag nasa bahay lang kayo, maraming tumatakbo sa isip nyo, lalo na yung pag-aasikaso sa anak nyo, yung paghahanap buhay natin para makapag-provide tayo ng magandang buhay para sa ating pamilya. Unlike kapag nasa labas tayo, nasa ibang lugar tayo na tayong dalawa lang, mas nakakapag-isip tayo ng mabuti, mas nakakapag-usap tayo ng maayos. Kaya kahit may asawa na tayo, ugaliin pa rin natin na magkaroon tayo ng date paminsan-minsan kasi kailangan natin yan. Salamat sa panonood and see you sa aking susunod na mini vlog.